sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 day devotion of Pastor Alexander Donos on March 3. Ang topic po na tatalakayin. Tatalakayin natin yan ay filter na ba ang bibig mo? Ngayon po ang Bible verse ay tungkol sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At buksan po natin ang ating puso-isip sa mga salita ng Diyos. Nasabi dito na, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Or sa Tagalog, at tayong lahat na walang talak mo ang mukha na nakikita ang palwalhatian ng Panginoon dahil ng sa isang sanay ay nagbabago sa rin binaon mula sa kalwalhatian tungo sa kalwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Teaching number 1, justification. We are declared righteous. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay dineklara ng Diyos bilang mga matubo. Hindi dahil sa mabubuting gawa natin, hindi dahil sa ginawa niya sa krus. Ibig sabihin sa harap ng Diyos, kahit makasalanan tayo, tinanggap tayo bilang malinis at banal dahil kay Kristo. Teaching number 2, sanctification. We are being made righteous. Ito naman ang proseso ng pagbabago araw-araw. Habang nabubuhay tayo, patuloy tayong lumabago ng Diyos upang maging mas katulad ni Kristo. Unti-unti na inaalis ang masasamang ugali, maling gawin at makasalanang kaisipan, at pinapalitan ng kabanalan, pag-ibig at katuwiran. Teaching number 3. Glorification. We are perfected like Christ. Ito ang katuparan ng lahat sa kinaharap. Kapag dumating si Kristo muli o nasa piling na tayo ng Diyos, doon tayo magiging ganap na malinis, walang kasalanan kasi perfect ang Kristo. Ang ating katawan at kaluluwa ay gagawin ganap na maluwalhati, malayo sa kasalanan at kahinaan. Application number 1. Very practical ways to be better to the necessary. Number 1. Filter what and who influences you. Ang ating pag-iisip at pagkilos ay malakas na apektuhan ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang media, ang pinapanood sa natin, ang musika at social media na ating kinakonsume. Kung gusto natin maging mas katulad ni Kristo, piliin natin ang mga influensya na magtutulak sa ating palapit sa Kanya na hindi palagit. Application number 2. Filter what comes into your heart and mind. Ang ating puso at isip ay parang kulturan. Kung ano ang pinapapasok, yun ang lalabas. Kaya bantay natin kung ano ang binabasa, pinapanood o inisip natin. Application number 3. Filter what comes out of your mouth. Sabi sa Biblia, ang laman ng puso ang siya lumalabas sa bibig. Kung ano ang laman ng puso, iyon din ang salita. Kaya dapat bantay natin ang ating pananalita. Huwag gawing kasangkapan ng bibig para makasakit, hindi gamitin ito para magbigay buhay, magpalakas at magbigay ng papel sa Diyos. Yun lamang po ang aming devotions. Maraming salamat.